Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pag-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahilog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Saan natin hinahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus. Anong kalimhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa, na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, ano pat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinhagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila ng hindi gumagamit ng talinhaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilingan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Pwede po bang tumayo yung mga tatay? Yung mga tatay, ayan. Palakpakan po natin yung mga tatay. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Ngayong araw ng mga ama ng tahanan. At ganoon din ay sinasama natin sila sa ating mga panalangin. Ang lahat ng mga tatay na naririto, yung mga tatay na nasa ating bansa, ganoon din yung mga nanay na nagiging tatay na rin. Diba? Sabi nga is yung mga tatay ngayon ay bawal nang maglaba. Bawal maglaba, magluto. Isang beses lang, isang araw lang ang araw ng mga tatay. The rest, araw na ng mga nanay. Ayan. Mga minamahal na kapatid, Father's Day. Mga ama ng tahanan, mga tatay, daddy, papa, at sa araw na ito ay pinasasalamatan natin. Pinararangalan yung mga nanay na tumatay yung tatay sa kanilang pamilya. Kasi ito yung hindi naman trendy, kundi ang nangyayari sa kasalukuyan. Kung minsan, nanay na rin ang tumatay na haligi ng tahanan, di ba? Dapat ang nanay ang ilaw ng tahanan. Ang tatay ang pagkapundi ng ilaw. So, minamahal na kapatid, ang tatay ang haligi ng tahanan. Subalit dahil nga sa panahon ngayon, maraming mga single mom. Sila na rin ang haligi ng tahanan. Sila pa yung ilaw. Parang mga street lights lang na haligi na, may ilaw pa. Diba? 2 in 1. So ganito ang mga single mother. Kaya kasama rin sila sa ating mga pinasasalamatan at pinararangalan dahil tumatayo rin sila mga ama ng tahanan. At ngayon, ang pinakamodelo ng ating ama ay walang iba, kundi ang ating amang nasa langit. Ang ating Panginoong nasa langit. Ang ating amang nasa langit ang siyang tunay na haligi ng ating pananampalataya. Kaya, huwag tayong malungkot kung wala ka talagang pinag-isunan na ama dito sa lupa. Dahil meron tayong isang ama na tayong lahat ay kanyang inaako bilang
kanyang mga anak. Kaya ito yung unang dapat natin laging isa sa isip, ating isa sa puso. Kaya nga tayo ay nagpapasalamat sa mga ama na nandito ngayon at lahat ng mga ama na patuloy na nagtataguyod para sa kanilang mga anak at sa pamilya. Mga minamahal na kapatid, tayo rin ngayon ay nasa 11 linggo na sa karaniwang mga panahon. At yung ating mga pagbasa, ating ebanghelyo ay patungkol sa paghahalaman, sa pagtatanim. Meron ba dito mga lumaki sa farm? Lumaki ako sa farm. Kaya marunong ako magtanim. Marunong tayo, mga Pilipino, maraming magsasaka. Diba? Nagtatanim. Nagtatanim ng sama ng leo, nagtatanim ng gani, tayo tinatanim. Pero sa araw na ito, yung pagtatanim na ito na sinasabi, yung pagpapasik, may dalawang mahalagang talinhaga na binigay ang ating Panginoon. Yung sa tungkol sa pagtatanim. Dahil alam natin, si Jesus ay hindi magbigay ng mga talinhaga, mga kwento na mayroong mga mas malalim na pakahulugan. Una, yung naghasik ng isang taong naghasik sa bukid. At pagkatapos ay nagpatuloy na sa kanyang mga gawain araw-araw. At doon sa kanyang paghahasik na ito ay tumubo yung mga tinatanim niya nang hindi naman niya alam kung paano nangyari. Basta lang niya tumubo dahil nang hinasik niya, iniwan na lang niya tumubo yung at lumago yung bibig na hindi niya nalalaman talaga kung paano dahil hindi naman talaga niya binantayan. Pero tumutubo. At yung pangalawang talinhaga ay tungkol sa paghahasik ng butil ng mustasa, yung pagtatanim ng butil ng mustasa. Sabi nga, yung mustasa yung pinakamaliit na seed, na puto, na maaaring itanim sa mga gulay, na kung saan ay siya naman yung may pinakamalaki. Malalabay, sabi nga, ang mga sanga nito pag lumaki. Na kung saan ang dalawang talinhagan ito, mga minamahal na kapatid, ay nagtuturo sa atin ng tatlong mahalagang bagay din sa ating buhay. Na kung saan una, sabi nga, para sa Diyos, walang maliliit na mga bagay na tayo ay ginagawa upang makamtan natin ang kaharian ng Diyos. Anumang maliliit na mga kabutihan, para sa Diyos, malaki yan. Kung ikaw ay gumagawa ng mga pagkukusa upang tumulong sa kapwa, kahit hindi makilala ng sino man, kahit hindi maipakita sa lahat, hindi ka maging tanya, nananatili ka sa pagiging simple sa buhay, ay para sa Diyos, ito yung napakalaking biyaya. Kaya nga dahil ko sinasabi, yung sinasabi ni Cardinal Rosales sa pagbibigay sa Pondong Pinoy, lagi kong pinapaalaala yung lagi sa akin sarili sa bawat isa. Anumang maliit, basta maliit patungong langit. Kasi sa Diyos walang maliit na mga bagay na kabutihan na ginagawa tayo. Kung kayanin yung paanyaya sa atin, katulad ng bibig, maliliit. Hindi man kailangan na tayo ay maging kilala sa lahat, pinakamagaling sa lahat, pinakadakila, pinakatanyag. Sabi nga, great things comes from humble beginnings. Madaming istorya ng ganitong mga bagay. From rags to riches. Dahil nagsimula sa pagiging isang simpleng mamamayan, simpleng tao. Pero nagsumikap na sa kanyang maliliit na mga ginagawa ay naging successful sa buhay. At ito rin maraming mga kapatid ang hamon sa ating una ng Ebanghelyo. Kaya, panatilihin natin
yung kalinitan, yung kababaang loob sa ating buhay. Manatili tayo sa pagiging aba. Ang ating Panginoon, hindi naman siya nagsimula na mangaral sa napakaraming tao agad. Kumuha siya ng 12. At yung 12 ito, hindi naman talaga ito yung pinakamagagaling sa lahat. Maliliit, hindi kilala sa lipunan, pero tinawag ng Diyos. At mula sa maliit na mga grupo ng mga alagad na ito, ngayon yung pananampalataya ay lumago. Kaya nga, mahalaga yung mga maliliit na mga bagay na ginagawa natin sa buhay na nakadudulot ng kabutihan at paglago ng pananampalataya, hindi lamang natin, kundi ng ating kapwa. Pangalawa, yung ating paglago sa pananampalataya ay unti-unti, slowly, dahan-dahan. Dahil merong tamang panahon para sa Diyos. Sabi nga, God's timing is always a perfect timing. Pero dahil nga ang mundo natin ngayon, nagmamadali. No? Gusto natin lahat instant. Instant coffee, instant milk, instant na makakarating tayo ng mabilis sa ating mga pupuntahan. Lahat. Gusto natin mabilis ang pagkilos. Pero kung titingnan natin sa Ebanghelyo, sabi nga dito, hindi napapansin mali. Dahan-dahan na sumisibol yung mga uhay. Pagkatapos, uusbong yung mga uhay na ito, magkakasama. Dahan-dahan yung nangyayari. Hindi naman ito agaran, mabilisan. Although ngayon, dahil nga sa teknolohiya, yung mga halaman ngayon, pag tinanim, kuminsan ang bilis tumubo. Pati nga yung mga manok, di ba? Hindi na yata 45 na yan, 35 na lang. Kuminsan, meron yata mga 15 to 20 days na lang. Pwede mo nang i-harvest sa mga manok. Mabilisan. Nawawala na yung tamang proseso. Yung tamang timing. Sa Diyos kasi hindi ganoon. God's timing is always the perfect timing. At yun yung dapat natin hintayin sa ating buhay. Na dahan-dahan kung minsan tayo sa paglago, sa pananampalataya. Maaaring ikaw ngayon ay hindi pa ganoon kalalim ang pananampalataya sa Diyos, pero darating at darating yung panahon na yan sa tamang panahon ng Diyos. Hindi yung kagustuhan natin lagi ang susunod, kundi ang kagustuhan lagi ng Diyos. The right timing ay sa Diyos lagi naroon. Kaya nga dahan-dahan kung hindi kailangan ang paglago. Meron siguro na mga advance, no? Dahil sa mga iba't ibang mga sitwasyon ng buhay, di ba? Kung ikaw ay biglang gumaling sa iyong sakit dahil sa iyong pagnonobena kay Padre Pio o kung kanino mang santo o santa, diba? Parang instant, biglang yung pananampalataya mo, ganoon na lamang. Ang bilis. Pero it's God's time. Pero meron din naman na araw-araw ka na nagdadasal, araw-araw ka na nagsisimba, pero parang Lord, nagdududa pa rin ako, meron pa rin akong pagdududa sa aking pananampalataya. Iba't iba. Pero kahit na dahan-dahan yan, ang mahalaga, unti-unti tayo lumalalo sa ating pananampalataya. At ang pangatlong mga minamahal na kapatid na maraming magandang pagnilayan ay yung ating Ebanghelyo sinabi dito ay ikinakalat, di ba? Naghasik ang Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng bibig sa kanyang bukid. Ibig sabihin ng paghahasik parang sinasabog, kinakalat. Pero ano nga ba yung kinakalat natin? Baka ang kinakalat natin, chismis. Diba? Baka magaling tayong magkalat ng mga bagay-bagay na hindi naman dapat ikalat. Pero anong gusto ihasik ng ating Panginoon? Anong gusto ikalat ng ating Panginoon para sa atin? Ang ikalat natin ay walang iba kundi yung mabuting balita.
Ang ikalat natin ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ang ikalat natin ay tungkol sa pagmamahal ng Diyos, yung kanyang pagpapatawad, yung kanyang pag-unawa, yung kanyang pagmamahal sa bawat isa. Ito yung ikalat natin. Ito yung ihasik natin. Para in the end, marami ang makinabang. Marami ang maging bunga ng ating mga hinahasik na ito na kabutihan. Kasi pag ang hinasik natin ay yung hindi magagandang bagay, mawawala na tayo ng tinatawag natin sinodal na simbahan. Dahil magkakawatak-watak tayo, mag-aaway-away tayo. Subalit kung yung mabubuting bagay ang ating ihahasik, tiyak na magkakaroon tayo ng tunay na isang sambayan ng Kristiyano na nagkakaisa sa ating pananampalataya. At tiyak tayo na mas maunawaan natin na ang paghahari ng Diyos ay hindi lamang para sa ilan, kundi para sa lahat na narito. Kung kaya hilingin natin yung biyaya itong mga minamahal sa mga kapatid sa ating paglalakbay sa buhay, na tayo ay maging tagapaghasik katulad ng ating Panginoon ng mga binhi ng mabubuting bagay, binhi ng pag-ibig, binhi ng pangunawa, binhi ng pagiging matulungin, pagpapakawa. Itong mga binhi na ito ang ihasik natin para mamunga ito ng tunay na pagmamahal na nagmumula sa Diyos. Sa diwang ito, ating pasalamatan ng Diyos dahil sa patuloy niyang pagtatanim. Dahil ang Diyos, sabi niya, God is also not only a father, but God is also a farmer. Tinatanim niya sa ating mga puso. Walang iba kundi ang kanyang pagmamahal. Ihasik natin sa mundo. Walang iba kundi ang pagmamahal ng Diyos upang sa ganun mamunga rin ito ng pagmamahal. Kaya sa diwang ito, sa ating pagpapatuloy ng banal na Eucharistia, isama natin mga minamahal na kapatid sa ating mga panalangin na tayo ay puspusin ng Diyos sa mga maliliit nating mga kakayanan na ginagawa. Lahat ng ito ay gamitin natin sa kabutihan, sa pagpapalago ng ating pananampalataya, ng ating pagmamahal o pag-ibig natin sa Diyos at sa kapwa. Amen. Magsitayo na po ang